po kay Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Yusek Claire, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning Alvin at sa lahat na nakikinig at nanonood sa Gising Pilipinas. Good morning. Unahin ko nga muna, baka makalimutan ko lang si former Mayor Mon Ilagan pala ay na-appoint dyan sa PCO At ang sabi nung iba, akala nung iba, papalitan ka ni Mon Ilagan. Hindi naman totoo. Iba ano bang trabaho ni Mon Ilagan dyan sa PCO? Opo, sa ano po siya? More on the Maro po. Siya ang in charge ng Maro. Operations ba yun? Opo, sa operations po. Okay. So hindi totoo na papalitan ang Attorney Claire Castro? Hindi naman po. Hindi naman. Kasi marami daw makakamiss sa'yo pag pinalitan ka si Claire. Ganun ba? Oo. Salamat. Pero hindi yan ang dahilan kaya kami natawag. Kaya kami natawag dahil Akala ko yun lang tatanungin Sabi ni Titus Hindi, nag-press con kasi si Vice President Sara kahapon. Ang sabi niya, ito na, i-direct ko na nga, baka ma-misquote ko pa siya pag ni-rephrase ko Sabi niya yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon Wala namang destabilization na nangyayari kasi nai-insecure sila at natatakot sila kasi lumalakas ang boses ng tao. Ano po reaksyon niyo? Parang hindi naman kapanipaniwala yung sinabi ng Vice Presidente. Dahil nung nagsalita siya minsan sa Netherlands, kung di tayo nagkakamali, siya mismo nagsabi na lahat tayo, according to her, lahat naman tayo gusto natin maalis at mapalayas ang BBM pa, sabi niya. Lahat naman tayo nagnanais na mapaalis sa pwesto si BBM. Dahil hindi niya tinutupad yung tuloy na pagtatrabaho katulad ng ginawa ng kanyang ama. So, paano masasabi na hindi siya parte ng pagpapaalis sa Pangulo sa pwesto? Matagal niya na ito sinasabi kahit pag nasa ibang bansa siya Lagi naman paninira yung kanyang ginagawa sa Pangulo. Kung gusto niya talagang tumulong sa gobyerno, wag na siya manira ng pamahalaan. Wag niya sirain ng Pangulo. So doon pala makikita natin kung anong motibo niya. So ano sabi niya? Insecure? Saan daw insecure? Sabi niya kasi, actually sinagot mo na yung pangalawang tanong ko, yun ang susunod na tanong, yung tungkol sa resignation Yung distab mo na. Ang point niya is, wala namang distab. Ang nanggagaling yan sa administrasyon kasi nai-insecure sila at natatakot kasi lumalakas yung boses ng tao. At katulad niyan, unang-una, parang nadinig ko yan napanood ko yan kasi sinabi niya na lumalakas daw ang boses ng tao. Pero ang CBCP ayaw nga ng stop elections, ayaw ng kudita. Nanawagan sila, ang CBCP ayaw. Tapos nadinig din natin at nakita natin sa balita, maski na yung Makaybayan Block, ayaw nila. Ayaw nila nang mapaalis ang Pangulo sa pwesto. So they are not calling for resignation. So sino lang ba may gusto ng resignation, BBM resignation? 'Di ba? Ang mga maisog. So di ba party si Vice Presidente na maisog. So parang sila lang naman yata nagsasalita ng BBM resign. Yaman nila na sinagot mo na yan. Yung direct quote naman dyan, never ask him to resign. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? That was 20 years. Look at the DNA. He doesn't want to leave the position. Okay. Ano ba ang DNA ni Vice Presidente? Sino ba yung nagnanais na makuha ang posisyon sa Pangulo ngayon? Sino ba yung gustong ma-retain ang kanilang power? Hindi ba? At sabi nga natin, ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? So unang-una, hindi ang Pangulo, hindi Pangulong Marcos Jr. ang nagnais na makakuha at nagnanais mang agaw ng pwesto. Sino ba? Pero dun sa issue ng distab, Yusek, kung kayo mag-assess sa Malacanang, meron bang tangka to distab talaga? Mukhang hindi kakayanin dahil nagsalita naman si General Bronner na merong kumakausap talaga sa kanila. Ex-generals pa yata, diba? Para mga retired, diba, officials na masasabi natin siguro na talaga maka-Duterte. Dahil ano bang nais nila, di ba? Kapag kasi natanggal sa pwesto ang Pangulo, sino ba ang papalit? So may mga ganong ingay, pero maliit. Sabi nga ni Secretary Gibo, certain groups lang, so maliit. So hindi naman dapat na
ika-worry. Pero syempre, dapat bantayan pa rin pag may mga ganitong klase. Hindi pwedeng pabayaan. Ibig sabihin, Yusek, may gumagapang. O, may mga attempts. So, kahit hindi kahit hindi magtagumpay, kahit gaano kaliit, merong mga gumagapang at may nagtatangka na manggulo at magkaroon ng destabilisasyon laban sa administrasyon. Even before naman, madidinig mo naman eh. Pag sinabi mo kasing BBM resign, party yan ng destabilization. May pagtatangka talaga, may nagbabalak. Talagang gusto nilang patanggalin ang Pangulo sa pwesto. So ano pa ba yun? Huwag na tayong mag-ano dito. Huwag na tayong magmalinis-malinis dito. Talagang may binabalak, di ba? At ang sa pantahan ninyo, hindi pa pwedeng maghugas kamay ang vice presidente kasi para ngayon ang sinasabi niya, hindi, kayo gawa-gawa nyo lang yan yung distab. Wala yan, wala naman talagang destabilization. Siguro dapat pakinggan niya lahat yung mga sinasabi na maisog. Unang-una nung nagsalita ang dating Pangulong Duterte, January 2024, unang-unang maisog. Ano ba sinisigaw dun? O di ba naghahanap na sila ng mga tulong mula sa militar? So doon pa lang kahit sabihin mo na hindi diretsuhang ibagsak ang gobyerno. Hindi mo naman kailangan madinig yung word na ibagsak ang gobyerno eh. Doon pa lang sa sinasabi na PBBM resign. Alam mo na kung saan ang gusto nila eh. Alam mo naman kung anong balak nila. So hindi pwedeng magmalinis dito. Hindi naman literal na kailangan sabihin mong ibagsak para ang pakay mo ay matukoy na talagang paalisin o pabagsakin. In so many words, pwede mong gawin yun. Yes, sinabi na niya nga mismo sa The Netherlands, nagsasalita siya sa mga tao. Hindi lang yun basta-basta parang mini-mini press con. Nagsasalita sa stage na ginawa nila. Sinabi niya, lahat tayo gusto rin natin dito mapalayas ang si PBBM. Alam ko sinabi niya BBM eh. Si BBM sa pwesto. So ano pa yun? Ang dami niya na sinabi, lahat na lang napunta niya ibang bansa, paninira sa Pangulo. Ano pa yun? Di ba? Unti-unti niya sinisiraan ng gobyerno, unti-unti niya sinisiraan ng Pangulo para yung mga tao magalit sa Pangulo. So what's that? Ma'am, so may 4 minutes pa ako na iwan yung second po. Pihit ako. Kontento ba ang presidente sa usad ng investigasyon ng katiwalian sa mga flood control projects? O kagaya din siya ng mga ordinaryong mamaya na parang ang bagal, ang tagal. Wala pa rin masyadong konkreto resulta. Parang bumagal ng konti ang usad, Yusek. Kasi hindi kailangan tumadaliin. Unang-una, alam na natin ang ICI, nag-recommend na ng filing, nagbigay na ng report sa ombudsman regarding sa mga kasasangkutan di umano ni Congressman Zaldico. Nandun na yung aksyon. Nandun na yung pag-freeze ng mga assets. Baka nakakalimutan po nila yon. Dahil ang gusto nila makakita agad ng mga tao sa kulungan. Hindi po kasi ganun agad-agad yon. Kahit nga sabi nga natin, kahit ng ordinaryong case, preliminary investigation pa lang, hindi mo agad makikita sa kulungan yan. Kasi, kinakailangan ng hearing, kinakailangan ng due process. Huwag natin masyado madaliin ito na to the point na pagka nandyan na sinampa sa korte, biglang doon pa lang, dismiss na. Kasi mate-technical. So, dapat maintindihan ng tao, tayo mismo taga-media, tayo na yung mismo mag-explain sa kanya, sa mga tao, na proseso ang ginagawa dito. Kasi ang Pangulo naniniwala po sa due process. Pati ang ICI, tandaan po natin, sino ba ang chairman dyan? Dati pong Justice, dati pong Supreme Court Justice. So, lahat po sila naniniwala sa due process. Pati nga po yung tagapagsalita dyan, lawyer din po. So, kailangan po ng proseso. Hindi po pwedeng basta-basta magpapakulong tayo. Yung pala, walang dahilan para magpakulong. O di, laya rin po yun after kapag walang basihan. Siya. Mag-hi lang si Bigornia sa iyo, Yusek. Hello, Yusek. Good morning. Hello, Ma'am Doris. Good morning. Thank you naman, nagparamdam ka sa amin ngayon. Thank you, ma'am. Opo, gano'n naman po kayo, taga-gising di ba? From time to time, nagpaparamdam naman si Yusek Claire. Saan papunta ang presidente today, Yusek? Meron pong outtaking ang MPC. At marami pang activities. So, MPC, Malacanang Press Corps? Opo. Sino bang bagong presidente ng Malacanang? Di ba hindi si Ivan ang presidente dyan? Bago na? Hindi ko po alam sa ngayon kung sino yung nagkabutuhan. Pero tumatayo po talaga mga head nila ngayon ay si Ivan. Si Ivan, Pero baka may bagong set ng opisyal. Hindi ko po alam, hindi ko po natanong. Tagal ko na rin hindi natuntong ng Malacanang. Anyway, Yusek, thank you. Maraming salamat. Mabuhay ka. Ingat po Thank you, Alvin. Thank you, Ma'am Doris. Maraming salamat.
Undersecretary Claire Castro po yan. At butit pinagbigyan po tayo. Pero na nagsalita kasi ang Vice Presidente, sabi niya Sabi. kay Ombudsman. Na. Kaya hindi ko tinanong kasi para sa Ombudsman yung tanong na yun eh. Kung talagang seryoso ka, imbestigahan mo hanggang doon sa... Kasi naalala mo nagka-issue yung laptop scandal dyan sa DepEd. Oo, Naalala mo yun? masyadong overpriced pero Oo. luma. Hindi na magamit ng mga teacher kasi obsolete Parang na. SRO pa nating SRO. topic yun eh. Kasi SRO pa. ang sabi ni Vice President, imbestigahan mo yan dahil ang involved dyan si Zaldico. Kasi ang supplier nun, parang SunWest eh. pero teka, Di ba? Tama ba? ang Parang SunWest nakaupo as secretary that Oo. time, si Sarah. Siya ba? O yung luma dati pa yun? Oo nga, teka. Parang teka, si teka. Liling. Yung Parang si Briones. Briones. Oo, naalala lola ko. Parang si Briones. Oo. Ibig sabihin, panahon din ng dating Pangulong Duterte. Administrasyon pa rin ng Oo, Duterte. oo. Kasi naupo naman siya panahon ni Marcos eh.